Bakit siya nagmamadaling hanapin kami? Ano ba yon? Hindi ko alam. May sinabi ka ba sa kanya? Wala. Papa, Malapit na ang katapusan ko. Hindi ako makakaligtas sa gabi ngayon. Papa, ang stocks ng pamilya natin. 3 araw na bumagsak ang angkan ng Santiago. Malapit na magbagsak. Papa, si Yueran sa ospital hindi pa nagkakamalay. Kailangan mong magpatuloy. Hindi dapat ang puting buhok ay magdala sa itim na buhok. Gusto ng langit na lipulin ang angkan namin, ang daang taong pundasyon. Sa huli, mapuputol sa aking mga kamay. Ginoo, buong buhay mo'y nagpakita ng kabutihan, ang langit ay may mata. Jiang Cheng, Manuel Santiago, sa pamamagitan ng buong buhay kong mabuting gawa at ang nalalabi kong buhay bilang handog, humihingi ng pagpapahalaga sa tagapagdala ng kabaong. Papa, ano ba to? Anong tagapagdala ng kabaong? Narinig ko sa mga matanda sa baryo. Ang tagapagdala ng kabaong ay ang tagapaghatid sa daan ng kamatayan. Espesyalista sa paghatid ng mga may malaking mabuting gawa sa kabilang buhay. Hindi kayang tawagan ng ordinaryong tao at hindi rin maglakas loob tawagan. Anong tagapaghatid? Sa tingin ko, naluluto lang ang matanda dahil sa sakit. Huling pag-asa, nagsasalita ng kalokohan. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Nandyan na. Lumabas kayong lahat, walang dapat magtira. Lumabas. Ginang. Tuloy po. Ang tagapagdala ng kabaong hindi tumatanggap ng paggalang mula sa mga buhay. Ginoong Shen, ikaw talaga. Manuel Santiago, natapos na ang iyong buhay sa mundo. Ngayon, ay ang huling araw mo. Ako ang magdadala ng iyong kabaong para ihatid ka sa kabilang buhay. Buong buhay mo'y nagpakita ng kabutihan. Ang mabuting gawa mo'y magprotekta sa mga susunod. Ang isang insenso, magpapanatili sa daan ng kayamanan ng angkan mo. Kumusta? Ano? Lahat ng stocks na bumagsak ay tumaas na. Pumayag ang bangko na ipagpaliban ng utang. Ang insenso, magprotekta sa mga bata ng angkan mo. Kumusta? Totoo ba, Dr. Wang, ang operasyon ni Yueran ay matagumpay? Nakaligtas na siya sa peligro. Maraming salamat. Mabuti, napakaganda talaga. Tumutulong ang langit sa akin. Ito ay insenso para magpahaba ng buhay. Magtatagal ng 15 minuto hanggang maubos. Napakarami ang mabuting gawa mo. Maaari kong tapusin ang isang ugnayan mo sa mundo. Sabihin mo ang huling hiling mo. Ang huling hiling ko, nakikiusap ako sa Ginoo, pakasalan ng aking apo, si Yueran Santiago, at manirahan sa angkan ng Santiago. Ano? Ako ang tagapagdala ng mga patay sa impyerno. Hindi ako nakikialam sa mga sanhi at bunga sa mundo. Hindi ako nakikipag-ugnay sa mga bagay sa mundo. Ang pangakong ito ay hindi dapat. Alam ko na ang kapalaran ng pamilya Santiago ay nalalapit na sa wakas. Sa susunod na 3 taon, masamang kapalaran ang babalot sa kanila. Ito ay panganib ng pagkalipol ng buong pamilya. Hindi ko hinihiling na talagang pakasal si Ginoo sa Yueran. Hinihiling ko lang na gamitin ang kasunduan ng pagpapakasal bilang kasunduan. Hinihiling ko sa iyo na protektahan ang pamilya Santiago sa loob ng 3 taon. Hayaan ang pamilya Santiago na malampasan ang panganib ng pagkalipol. Gusto kong ipagpalit ang lahat ng aking kabutihan sa buong buhay ko. Kahit na pagkatapos ng aking kamatayan, hindi ako makakapasok sa siklo ng muling pagkabuhay. Masaya ako sa pagtanggap. Dahil ito ay ipagpapalit sa kabutihan. Tinatanggap ko. Sa loob ng 3 taon, garantisadong walang panganib ng pagkalipol ang pamilya Santiago. Pagkatapos ng 3 taon, ang kasunduan ng pagpapakasal ay mawawalan ng bisa. Walang utang na loob sa isa't isa. Maraming salamat sa malaking kabutihan ng Ginoo.
Ang tao ay may 3 mahaba at 2 maikli. Ang insenso ay may 2 maikli at 1 mahaba. Sa 1 taon, 1 tao mamamatay. Sa 3 taon, ang buong pamilya ay mawawala. Talagang ito ay sakuna ng pagkalipol ng buong pamilya. Manuel Santiago, dahil tinanggap ko garantisadong ligtas ang pamilya Santiago sa loob ng 3 taon, malampasan ang sakunang ito. Ikaw ang taong hinahanap ng lolo para magpasaya. Hindi pa kami nagpapakasal. Ikaw ano ang karapatan mo bilang manugang ng pamilya Santiago na mag-alay ng insenso sa lolo? Ikaw si Lin Yueran? Nagkakamali talaga ang matanda. Bago siya namatay, ipinagkasundo pa niya si Yuyue sa isang taong walang kotse, walang bahay, at walang ipon na walang kwenta. Mas mababa pa sa isang tagapaghatid dito sa Jiangcheng. Ang pamilya Lin sa Jiangcheng ay kilala at iginagalang. Kung papasukin natin dito ang ganyang klaseng tao, kahihiyan talaga ito. Ginoo, ginang, bago pumanaw ang matanda, naisulat na ni Ginoong sa rehistro ng pamilya, nakatali sa pangalan ni Binibining Yuyue, siya ay may karapatang mag-alay ng insenso. Nanay, tatay, ayokong makipagkasundo sa kanya. Tatay, kung talagang ipagkakasundo mo si Yuyue sa walang kwentang ito, mamamatay na lang ako. Tumahimik ka, kakalibing lang ni Itay. Kung tahasan tayong susuway, hindi ba tayo masasabing walang utang na loob? Pagkatapos ng 3 taong pagluluksa, saka natin siya paalisin. Ginoong Fernando, mangyaring mag-alay ng insenso. Pansamantalang pipigilin ng anting-anting na ito ang masamang kapalaran. Sa 3 anibersaryo ng pagpanaw, maghahanda ako ng head incense array upang tuluyang maalis ang masamang kapalaran ng pamilya Lin. Ang tagal mong magluto. Gutom na ako. Hindi ba't sabi mo gusto mo ng pinakasariwang isda? Nagtagal ako sa palengke sa timog ng lungsod. Isang lalaki, tumatambay lang sa bahay ng 3 taon. Bukod sa pagluluto at paglilinis, wala ka nang alam gawin. Isang taong walang pag-asa. Ang pamilya Lin paano napunta sa amin ang ganyang klaseng manugang? Fernando, halos 3 taon na rin tayong magkasama. Hindi na rin ako bata. Panahon na para magkaanak. Tayo, Gusto ko ng anak pero hindi kasama mo. Gusto ko ng anak pero hindi kasama mo. anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng anak ko? Ang pamilya namin kailangan ng magaling na tagapagmana. Anong mapapala sa dugo ng isang walang kwentang tulad mo? Fernando Vergara, dahil sa huling habilin ni Lolo, tiniis kita ng 3 taon. Pero mahilig ako sa malalakas. Hindi ako magsasayang ng buhay sa isang lalaking luto lang ang alam. Gusto mo na namang ipawalang bisa ang kasunduan? Tama, ang gusto ko ay isang lalaking makakapanguna sa akin. Pero hindi ikaw iyon. 3 araw na lang malulutas na ang malaking problema ng pamilya Lin. Hindi ako aalis. Ayaw ko. Wala ka bang hiya? 3 taon ka nang nakatira sa bahay namin bilang manugang. Swerte mo na yan dahil sa mabuting karma mo. Ano ba? Balak mo bang manatili dito habang buhay? Nangako ako kay Lolo Lin. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Huwag kang magmalaki. Nagkataon lang na si Lolo ay nagkasakit noon, kaya ikaw ang pinakasalan para magpagaling. Ikaw, pera lang ng pamilya Lin ang habol mo. Ang yaman ng pamilya Lin, wala akong pakialam. Pero ang kasunduang ito, hindi mapapawalang bisa. Fernando Vergara, kung ipipilit mong makipag-away, huwag kang magalit kung mawalan ako ng pakundangan. Hindi pa napapawalang bisa ang kasunduan natin. Ikakasal ka na sa iba. Fernando Vergara, kung hindi lang sa huling habilin ni Lolo, nakapag-asawa na sana ako kay Aze. Ang pamilya Gu ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kapag napangasawa ni Yue, ang malaking proyekto sa timog ng lungsod, mapupunta agad sa amin. Kung wala kang kakayahan, tanggapin mo na lang. Huwag mong hadlangan ang kinabukasan ng pamilya Lin. Ang proyekto sa timog ng lungsod, kaya kong makuha para sa inyo. Wala kang ang matinong trabaho, nagmamalaki ka pa. Bukas, dadalhin ang proyekto sa pamilya Lin.
Yue, bukas na ang pagpirma sa proyekto. Yung walang kwenta, ayaw pang pumayag na kansilahin ang kasunduan. Nahahadlangan ng plano mo kay Guze. Anong gagawin natin? May isang araw pa. Pipilitin ko siyang pumayag na kanselahin ang kasunduan. Gabi na nang dumating ang tagapagdala ng kabaong. Pasensya na at hindi kita nasalubong. Huwag kang mag-alala sa mga formalidad. Narinig kong matagal ka nang may sakit. Matutulungan kitang makalaya pero kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Napakalaking karangalan na mapagbigyan ng payo ng tagapagdala ng kabaong. Ito'y biyayang inabot ko sa maraming buhay. Hindi lang isang bagay. Kahit daan-daan o libo-libo pa, hinding-hindi ako atras. Ang proyekto sa timog ng lungsod, Bukas, siguraduhing maibigay sa Pamilya Lin. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Bukas, personal kong ihahatid ang kontrata ng proyekto sa Pamilya Lin. Talagang hindi ko ito papabayaan. Hoy, sandali lang, Ginoo. Gumaling na ang paa ko. Nakatayo na ako. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoo. Magandang araw, Ginoong Lin. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, huwag kang susundo sa opisina. pinoprotektahan kita. Ginoong Lin, sino po ang ginoong ito? Siya ang driver namin. Umalis ka muna. Sige, paalam Ginoong Lin. 3 taon nang kami ay nakatakda, ganito ka pa rin palagi magpapakilala sa akin sa iba. Wala kang background, walang trabaho, walang pera. Paano kita ipakikilala sa lahat? Sige na, hatid mo ako sa Ding Sheng Club. Binibining Lin, binabati kita. Maligayang anibersaryo ng 3 taon. Hindi ko inakala na ipagdiriwang mo ang ating 3 anibersaryo. Fernando Vergara, ngayon ay ang 3 anibersaryo namin ni Guze. Lin Yuran, 3 taon na tayong nakatakda. 3 taon ka ring nang lolo ko. 3 taon ka nang nangangaliwa. Fernando Vergara, sabihin ko na sa'yo ang totoo. Sa totoo lang, nitong 3 taon, akala ng mga tao sa paligid ko, si Guze ang boyfriend ko. Yue? Is. Aze, bakit ang aga-aga mo ngayon? 3rd anniversary ng relasyon natin. Paano ako mahuhuli? Ito pala ang walang kwentang fiancé mo dito para maging driver. Walang kwenta, lumayo ka kay Yueran, hindi ka karapat dapat sa kanya. Ako ang tunay niyang fiancé, dapat ako ang nagsasabi nito sa'yo. Fernando Vergara, kahit ikaw ang fiancé ko, si Ase ang mahal ko. Kung ayaw mong mapahiya, huwag kang makulit. Nakita mo na, duwag. Ang hindi minamahal siya ang payaso. Sige na, umalis na tayo, huwag na natin siyang pakialaman. Putang ina, bulag ka ba? Hindi, pasensya na. Ikaw ang bulag, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka man. Aze. Aze. Gino, mag-usap tayo ng maayos, huwag kang magsimula ng away. Ganito lang ang lakas ng loob mo, magiging bayani pa para sa babae. Mga bro, putulin ang mga paa ng mga lalaki, dalhin ang mga babae. Hoy! Ano ang gusto ninyong gawin? Tumigil. Sige, simulan sa iyo. Tara na. Sandali, Fernando Vergara siya.
Naku, ang walang kwentang tao gusto magpasikat. Hayaan ng mga ito na turuan siya. Naku, tara na hoy. Lin Yueran, 3 taong pagmamahal, hindi ko inakala na gagawa ka ng ganito sa akin. Bayani na nagligtas sa babae, ang babae ay sumama sa iba. Fernando Vergara, ang mga bagay na ibinigay mo nagdudulot lang ng pakiramdam ng pagkasuklam sa akin. Mamatay ka! Pwede ba huwag mo ako sundan? Nakakainis ba? A. E. Gino, ako, tatawag ako ng tao. Bukas, ang araw ng pag-alala sa matandang Lin, maghanda ng unang insenso, Lin Yueran. Tapusin natin ang lahat ng relasyon. Maligayang 3rd anniversary. Yueran, oo, ngayon ibigay mo ang sarili mo sa akin. Aze Fernando Vergara, nasa labas baka. Yueran, pinag-iisipan mo pa ang walang kwentang tao. Nagkagusto ka ba talaga? Hindi, pero tumulong siya sa amin kanina. Kung hindi dahil sa kanya, paano natin magagawa ngayon makasalubong ng mga tambay? Huwag kang magpabigla, ngayon ay anniversary. Aze, ang kasunduan ng kasal ko at Fernando Vergara hindi pa napawalang bisa. Isang walang kwentang tao lang. Ano ang dapat mong ikabahala, Yueran? Hanggang saan mo ako tatanggihan, kailan? Pinahiya ko siya ngayon sa publiko, tiyak na magpapawalang bisa siya sa kasal. Kasi kahit ano ang mangyari, pakakasal ako sa'yo, ang proyekto sa South ng lungsod. Pwede ba tulungan ang pamilya namin ngayon? Ituloy. Isang simpleng bagay lang maghintay. Oo. Kumusta, Jiaming? Ano ang nangyari sa proyekto sa South ng lungsod? Ginoong G, pasensya na. Ang matanda sa pamilya namin ibinigay ang proyekto sa ibang pamilya. Paano nangyari bukod sa pamilya namin, G? Sino pa ang makakuha ang proyekto? Bukod sa pamilya natin, sino pa kaya ang makakakuha ng proyektong ito? Hindi ko rin alam. Sabi ng matanda, gusto raw magpautang ng pabor sa isang malaking tao. Magpautang ng pabor ang isang malaking tao? Siya na mismo ay taong may malaking impluensya. Kailangan pa ba niyang magpautang ng pabor kanino? Yueran, nakamit na ang proyekto sa Timog Lungsod. Patotoo ba ang sinasabi mo? Siyempre totoo. At hindi lang iyon, si Lolo Rogelio mismo ang nagdala ng kontrata. Sabi pa niya, huwag mag-atubiling lumapit sa kanya ang pamilya Lin. Ang ganda, ang ganda. Ay, hindi ko inakala. Ang kakayahan ni Jigu ay mas malaki pa pala sa inaasahan. Yueran, kailangan mong hawakan siyang mabuti at gawin na ang kasal sa lalong madaling panahon. Ay! Yueran, Aze, ang bait-bait mo. Ang proyekto sa Timog Lungsod ay sa pamilya na natin. nakuha niyo ang proyekto? Baka naman ang pabor na ibinigay ni Lolo Rogelio ay dahil sa akin? Aze, napakabait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pagbabayaran. Yueran, edi pakasalan niyo na lang ako. Ha? Aze, wag ganyan ako. Hindi pa ako handa. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mong kanselahin ang kasunduan? Sige, hayaan nating makita ng walang kwentang ito kung paano magloko sa kanya ang kanyang nobya sa harapan niya. Hindi ako naniniwalang hindi siya magkakansela. Fernando Vergara, tingnan mong mabuti. Si Yueran ay babae ko na ngayon. Aze, wag ganyan. Bitawan mo ako. Wag ganyan, Aze. Bitawan mo ako. Yueran, mas mabuti pa nga kung totoo na ang pag-arte, di ba? Para makita na agad ng walang kwentang to at tuluyang umalis na. Huwag! Ah, Bitawan mo ako.
Tigilan mo, Fernando Vergara. Anong ginagawa mo? Ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Pinagtatanggol mo pa siya? Ang anumang mangyari sa akin at Aze ay kusa naming ginusto. Kung ganun, ako ang nakasira sa masayang pagkakataon ninyo. Tama, ikaw mismo ang nakasira sa magandang pagtutugma namin ni Aze. Kung ganun na, tigilan natin ang kasunduan ng pagpapakasal. Ang walang kwentang to ay hindi na makulit. 3 taon na hindi nagbago ang isip. Bakit ngayon pumayag? Mabuti, ang walang kwentang yon ay pumayag na tigilan ang kasunduan ng pagpapakasal. Aze, Ikaw at Yueran. ang tunay na magandang pagtutugma. Ang Yueran natin ay nakahanap na ng magandang kinabukasan, hahaha. Hindi lang nakahanap ng kinabukasan ang Yueran, may tulong din ng pamilya Gu, ang muling pagbangon ng pamilya Lin ay malapit na. Tito at tita, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan ang Yueran magtiis kahit kaunti. Hahaha, mabuti. Oo nga. Yueran, bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ng matandang ama. Lahat ng kamag-anak ay dadalo. Tamang-tama, sa pagkakataong ito ipahayag natin ang balita ng pagpapakasal ninyong dalawa. Mabuti, napakabuti. Oras na. Anibersaryo ng pagkamatay. Magsimula. Unang pagyuko. Pasasalamat sa biyaya ng ninuno. Pangalawang pagyuko. Paggunita sa ama na nag-alaga at nagturo sa mga anak. Pangatlong pagyuko. Paghingi ng gabay sa ama para sa mga susunod na henerasyon. Magpatuloy ang pinakamatandang anak na lalaki at ang unang asawa, ang unang mag-aalay ng insenso. Mga kamag-anak at kaibigan, ito po si ang nobyo ng aming si Yueran, si Ginoong Gu ng Gu Conglomerate, si Guze. Simula ngayon siya na ang magiging panganay na manugang ng pamilyang Santiago. Wow, panganay na manugang ito. Kumusta po kayong lahat? Ako si Guze. Mula ngayon, ako na ang manugang ng pamilyang Santiago. Umaasa ako sa inyong pagtangkilik. Ang nobyo ni Yueran? Hindi ba si Fernando Vergara? Paano naging si Ginoong Gu? Maligayang bati Tito at Tita Santiago. Napakagandang kapalaran nito. Napakagwapo at matalino ni Ginoong Gu kapag kasama si Yueran. Tunay na magkatapat ang dalawa. Maligayang bati. Manuel Santiago. Tapos na ang 3 taon. Ngayon, ako ang mag-aalay ng unang insenso para mawala ang malas ng pamilyang Santiago. Ang ugnayan ko at ng pamilyang Santiago ay tuluyan ng magwawakas. Maligayang bati. Tigilan mo yan, Fernando Vergara. Hindi ka ba sumang-ayon na kanselahin ang kasunduan? Ano pa ang ginagawa mo rito? Tutupad ako sa aking salita. Kapag naialay ko na ang unang insenso kay Lolo Santiago, aalis na ako. Fernando Vergara, ako na ngayon ang manugang ng pamilyang Santiago. Ano ka ba? May karapatan ka bang mag-alay ng unang insenso kay Lolo Santiago? Dahil sa 3 taong kasunduan ko kay Lolo Santiago, Fernando, huwag ka nang magulo. Nandito ngayon ang lahat ng kamag-anak. Sinasadya mo bang ipahiya kami? ako ang nagsasadya. Ang insensong ito ay para mawala ang kapahamakan ng pamilyang Santiago. Para mawala ang malas. Ganyang klaseng kasinungalingan kaya mong gawin. Sa tingin ko, gusto mo lang magpumilit na manatili rito para magpabida. Lalaki, huwag mong gamitin si Lolo bilang dahilan. Ngayon, sa harap ng lahat, kanselahin ko ang kasunduan ninyo ni Yueran. Yueran. Ngayon, aalisin kita sa tala ng angkan. Ang kasunduan ko kay Lolo Santiago ay isang tipan. Ang pag-alis sa talaan ay pagbasag sa tipan. Wala nang ugnayan ang pamilyang Santiago at ako. Sana nga. Sayang ang kabutihan ni Lolo Santiago sa buong buhay niya. Hindi pa rin mababago ang kapalaran. Ang pamilyang Santiago, hindi makakaiwas sa malas. Halika, Ginonggu. Pirmahan mo na ang iyong pangalan. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tunay na manugang ng pamilyang Santiago.
Simula ngayon, ako na ang manugang ng pamilyang Gu. Ginoong Gu, mag-alay ka na ng unang insenso. Maliban sa akin, kung sino pa man ang mag-aalay ng unang insenso, tiyak na darating ang malas sa pamilyang Santiago. Ang pamilya Lin ay tiyak na magkakasakit. Ikaw? Fernando Vergara, kahit na may galit ka sa akin, mayroon pa rin tayong 3 taong pagkakaibigan. Bakit mo sinasapian ang aming pamilya? Talagang hindi na mapapagaling. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magsisisi. Pwe, isang taong walang utang na loob sa aming bahay, tumira at kinain ng libre ng 3 taon. Sa pag-alis, nagsapian pa ng tao? Talagang malas. Ginoong Gu, Halika mag-alay ng insenso. matandang Lin. 3 taon na ang nakalipas, nagkamali kayo. Pero huwag mag-alala. Ako, Guze, bilang manugang ng pamilya Lin, tiyak na aakayin ng pamilya Lin sa muling pagtatagumpay. Ano ang nangyari? Insenso. Ang unang insenso ay namatay. Isang insenso namatay. Puto lang daan ng pera. Sariling kasalanan. Hindi mabubuhay. Ang abo ng insenso ay nagkalat. Ang mga bagay ay nagkabitak. Ito ay tanda ng pagkawala ng kayamanan. Ginoo, mabilis muling sindihan ang insenso. Mabilis! Mabilis. Tatay, Gino. Ang pangalawang insenso ay namatay. Puto lang lahi. Ang lahi ng pamilya Lin ay hindi magpapatuloy. Tatay. Gino, tatay. Gino, mabilis tumayo. Dumihan ng dugo ang mga gamit sa seremonya. Tanda ng pagkawala ng buhay. Ano ang sinasabi mo? Lahat ay namatay. Ang 3 insenso ay namatay. Ang 3 insenso ay namatay. Ang pamilya ay magwawakas. Ang pamilya Lin. Mawasak. Eto, ano ang nangyari? Mga langgam. Tatay, Mga uwak na maingay sa bahay, mga langgam na pumapalibot sa lungsod, mga tanda ng pagkawasak ng pamilya, ang pamilya Lin ay magwawakas. Takbo! Takbo! Mahal, ano ba talaga ang nangyari? Posible ba na talagang malaking problema ang darating sa ating pamilya? kalokohan. Coincidence lang yan, aksidente. Huwag kayong sumabay sa mga chismis. Nanay, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi ng mga bisita. Paniniwala lang sa superstition yan. Wala namang masamang pangitain. Tama. Superstition lang talaga. May nagpapakulo lang talaga ng sitwasyon. Tito at tita, huwag kayong mag-alala. Nakapasok ako sa rehistro ng pamilya ng mga Lim. Simula ngayon ako ay isang Lim. Sa pagkakaroon ko rito, ang pamilyang Lim ay magiging mas maunlad at magtatagumpay. Tama ang sinabi ng Ginoong Gu. Sino ang nagsabi kanina na masama ang pangitain? Sa tingin ko, ito ay magandang pangitain. Nagpakasal ang Ginoong Gu at Yueran. Ang pamilyang Lim mula sa paghihirap ay magiging masagana. Tama. Magandang pangitain talaga. Kung gayon, samantalahin natin ang momentum sa unang araw ng susunod na buwan ay magandang araw. Diretso na tayong magpa-engagement party. Ginoong Gu, tama ba sa'yo? Siyempre, pwede. Yueran, pwede na tayong magkasama ng walang pagtatago. Fernando Vergara, magsisisi ka ba? Fernando Vergara, may mukha ka pa ba dito?
Huwag kang mag-alala. Ako ay aalis na agad. Ikaw ay isang basura. Ang bagal-bagal mo, pinahamak mo ang aming pamilya ng Lin, hindi ka pa ba aalis? Ako ang pinahamak sa pamilya ng Lin. Kung hindi dahil sa iyong masamang pangitain, ako ay nasugatan ng ganito. Talagang malas. Kayong mga hindi nakikinig, hindi tumanggap ng payo. Ang kakaibang pangyayari sa Ancestral Hall ay babala lamang. Ang susunod na kapahamakan, darating na mismo. Tama na, Fernando Vergara. Ikaw ay paulit-ulit na nanakit sa aming pamilya ng Lin. Ang 3 taon nating pag-aasawa. Bakit ka napakamasama? Ako ay wala na ring sasabi pa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Huwag mong kainin ang sarili mong masamang bunga. Ito ang susi ng bahay at ang natitirang pera para sa pang-araw-araw. Ang 10,000 piso na ibinigay ko sa iyo, bakit naging 16 pesos at 8 sentimo lang? Walang hiya, saan mo ginastos ang pera? Sa aming pamilya, 3 taon kang libre dito at ginastos mo pa ang pera namin. Ito ang ledger, may record ang lahat ng gastos. Saan napunta ang pera? Tignan ninyo. Ano ba yan? Sandali. Miss, ano pa? Sa 3 taon na tayong mag-asawa, kung mag-a-apologize ka sa sinabi mo, pwede kang manatili dito. Manatili dito. Tama. Magluto ka dito o kaya caretaker. Libre ang pagkain at tulugan. 5,000 kada buwan. Mas okay yon kesa maging palaboy. Manatili ako para magluto? Ang kabaitan mo, miss, ibigay mo yon sa gustong mahiya. Ang kabaitan ko, ginagawa mong masama. Fernando Vergara, magsisisi ka. Kapag umalis ka dito, wala ka. Ano yun? Ano ba yan? Itong bata. Ikaw ang nagpalaki nito. Ay, ito hirap na hirap tayo para mapaalis siya. Bakit nandito ka pa kapag bumalik siya at muling mangulit sa iyo? Papa mama kanina Fernando Vergara biglang nawala. Sa harap mismo ng mga mata ko. Yuran, nagkakamali ka ba? Siya paano siya mawala ng walang dahilan? Ang tamad ay mabilis tumakbo. Nagkamali ka ng tingin. Siguro talagang nagkamali ako ng tingin. Ito ang lugar kung saan tumuloy si Mr. Fernando Vergara. Lolo Rogelio. Paano siya napunta dito? Lolo Rogelio, pasensya na. Hindi kami nakapaghandang salubong. Ang pagbisita mo. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Lolo Rogelio, ang proyekto sa south ng lungsod noong huli. Maraming salamat sa tulong mo. Iniisip pa kami, bumisita para magpasalamat. Walang ano-ano. Mr. Lin at Miss Lin, sobra ang sinasabi ninyo. Ako ay umaasa sa suporta ng pamilya Lin. Ang inyong tahanan, may eksperto na nagbabantay. Malaki ang kapalaran. Sa hinaharap, tiyak na magiging matagumpay. Lolo Rogelio, ang eksperto na sinasabi mo ay? Lolo Rogelio, ang tinutukoy mong dalubhasa ay Ang dalubhasa na ito ay ang sa inyong bahay manugang. Ako ngayon espesyal na dumating para makipagkita. Inaasahan ko. Ginoong Lin, ipakilala mo ako. Ang sinasabi niya ay hindi Fernando Vergara ang dalubhasa, di ba? Kalokohan. Ang walang kwenta ay matagal naming pinatalsik sa bahay. Ginunggu ay kasama sa pamilya. Tiyak na tinutukoy niya ang ginunggu. Lolo Rogelio, pasensya po wala siya ngayon. Nag-abala ka ng walang dahilan. Kaya sayang naman, sige na lang. Ako ay babalik sa ibang araw. Lolo Rogelio, pagkatapos ng 3 araw ay ang aking anak na babae, Yueran, sa araw ng kasal sa panahon iyon, hinihiling ko po na maging tagapagtestigo sa kasal para magbigay ng karangalan sa aking anak. Ang kasal ni Fernando Vergara, ang pamilya Lin ay tatanggap ng magandang kapalaran. Ang maging tagapagtestigo sa kasal ni Fernando Vergara ay napakalaking karangalan para sa akin. Maraming salamat, Ginoong Lin, sa pagpapahalaga. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Tiyak na ako ay darating sa tamang oras. Lolo Rogelio, ingat po sa pag-uwi.
Ay, hindi ko inakala ang Ginoong Gu ay may ganitong malaking kakayahan, kahit ang taong katulad ni Lolo Rogelio ay nagpapakita ng paggalang sa kanya. Ang pamilya Gu. Kahit pinakamayaman sa lungsod, Pero at ang pamilya ni Lolo Rogelio hindi sa parehong antas. Paano siya nagpapakita ng paggalang sa Azi? ano pa bang dahilan? Siyempre si Ginoong Gu, talaga namang napakagaling niya. Kung si Fernando Vergara ay may Aje kahit kalahati lang ng kakayahan niya, hindi kami magkakasundo. Ay, ang walang kwenta, walang kakayahan pero mahilig sa pagpapahalaga. Kung iiwan niya ang aming angkan, hindi siya makakakain kahit hangin. Sige na, uwi na tayo. Uwi? Ako po si Eduardo Fernandez, humingi ng pagkikit sa tagapagdala. Tagapagdala. Ako po ay nagpupugay sa inyo. Eduardo Fernandez. Nag-aalay ng dugo para sa tagapagdala. Ano ang hinihiling mo? Malapit na po ang aking kamatayan. Ang aming angkan ay sinasapian ng sumpa. Nalulugi ang aming kayamanan. Humingi ng tulong sa inyo. Basagin ang sumpa ng aming angkan. Ito ay pampatid ng swerte. Nalulubog ang swerte. Sino man na makaranas nito, mawawalan ng pagkakakitaan. Patuloy na pagkalugi. Sa loob ng 3 buwan, ang angkan ay magiging lubos ng lugi. Ang mahal na Ginoo. Tama ang sinabi mo, ang sumpa na ito. Halos 1 taon na itong sumpa sa pamilya Fernandez. Bagong umunlad ang negosyo, biglang nagkaroon ng sakuna. Talaga. Parang naglalakad sa manipis na yelo. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Ako po, Eduardo Fernandez, ang mas bata. Handa ako sa pamilya Fernandez, ipagtanggol ang lungsod. Ang 100 taon ng mabuting gawa bilang gabay. Pakiusap sa Ginoo, alisin ang sumpa ng mga henerasyon, iligtas ang pamilya Fernandez sa pagitan ng apoy at tubig. Eduardo Fernandez, nagdonasyon ka ng 20 paaralan, 10 bahay ampunan, ang mabuting gawa sa buhay mo. Sapat para protektahan ang 3 henerasyon ng pamilya mo. Bilang konsultant, ako, mananatili ako sa pamilya Fernandez ng 3 buwan. Tutulungan ko kang alisin ang sumpa. Salamat sa malaking biyaya ng Ginoo. Salamat po sa malaking biyaya ng Ginoo. More. Mower, ang Ginoong Shen, siya ang mahal na bisita ko. Lolo, okay po ba kayo? Okay lang ako. Mower, ang mga bagay na pinapaghanda ko sa'yo, handa na ba ang lahat? Lolo, huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Ginoong Shen, ito ang luxury car na limitado sa buong mundo. Ang susi ng Dark Knight Phantom. Isa lang ito sa buong mundo. Maaari itong maging transportasyon mo. Hindi na kailangan. Nagbibiyahe ako ng basta. Ang bagay na ito, sa halip, naging pabigat. Narinig ko na gusto ni Ginoong Shen ang katahimikan. Sinadyang naghahanap ang lolo ko ng lumang bahay sa West Mountain. Dati tirahan ito ng isang scholar noong nakaraang dynasty. Naayos ito base sa original na itsura. Sa hardin may tanim na longjing tea bago ang ulan. Sa backyard may natural hot spring. Nag-isip ka. Pero dahil nakatira ako sa pamilya ng Su, hindi na kailangan ng ibang tirahan. Ang black card na ito, walang limit sa halaga. Gagamitin sa buong mundo. Sabihin lang ang card number para gamitin. Pakiusap, tanggapin mo ito. Ang mga ito ay mga bagay sa labas. Nakatira ako dito. Isang tahimik na guest room. Sapat na. Ako ang nagkamali. Gamit ang mga karaniwang bagay na ito, nakasakit sa mata ni Ginoo. Dapat ako mamatay ng 10,000 beses. Ginoong Shen, matanda na ako, hindi na ako madaling gumalaw, hindi ako makakapersonal, alagaan si Ginoo. Ang apo ko na babae sumo, marunong at mabait, mahinahon ang ugali. Hayaan mo siya, maglingkod sa Ginoo. Tugunan ang lahat ng kailangan ni Ginoo. Ginong Vergara, ito ang inihanda para sa inyo. Kung meron kayong kahilingan, sabihin lang po. Nasisiyahan ako. Hindi na po.
Sasakyang dilata lumang bahay black card, mga bagay na pinapangarap ng karaniwang tao ay hindi niya pinapansin. Anong klaseng tao siya? Bakit siya walang kahilingan? Yue, anong nangyari sa'yo? Uminom ka ng tubig. Halika. Bakit may tinik sa isda? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ginang ito, may tinik talaga sa isda. Hindi ba alam ninyo na may tinik sa isda? Dapat tanggalin bago ihain? Ano ang silbi ninyong mga walang kwenta? Ano ang silbi ninyo? Tinanggal ko ang tinik sa isda. Kumain ka na. Noong nagluto si Fernando Vergara ng isda, tinanggal niya lahat ng tinik hanggang sa maging malinis. Ang walang kwenta, walang alam. Pero maingat siya sa pagluto. Pero hanggang doon lang. Nanay, Bakit hindi pa kayo gumalaw? Dalhin na ang isda. Tanggalin ang tinik bago ihain ulit. Ginoo at ginang may problema. Malaking problema. Ano? ano ang nangyari? Ang mga isda sa bahay? Lahat patay na? Hindi ko rin alam. Kagabi, sinuri ko pa ang tubig at ang filter pump. Ang mga isda, buhay pa. Kaninang umaga, pagdating ko para pakainin, nakita ko na lahat ng isda nakataob. Paano kaya? Siguro binigyan mo ng maling pagkain o hindi mo pinapalitan ng tubig. Huwag kang magsinungaling. Ma'am, hindi po. Sinusunod ko ang paraan na itinuro mo. Talagang hindi ko alam ang nangyari. Ma'am, may problema. Ang mga halaman sa bahay, lahat tuyot na. Ang mga halaman ko, bakit ganito ang pagkamatay? Yueran, baka sumpa ito, si Fernando Vergara. Ang mga sinabi niya nang umalis nagkatotoo. Sinumpa niya ang pamilya Lin. May problema, Mami. Ang amo na aksidente. Ano? Ginoo, ang mahalaga ligtas tayong lahat. Okay lang. Tay, kumusta ka? Nasaan ang tama mo? Kinabahan ako ng husto. Ano sabi ng doktor? Kanina, nang lumabas ako, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang bumigay ang preno. Buti na lang nakauntog lang sa barrier. Mahal, yung mga isda natin sa bahay, patay na lahat. Yung mga halaman, bigla na lang nalanta. Ngayon, na-aksidente ka pa. Yung sinabi ni Fernando Vergara tungkol sa malas, baka totoo nga? Tita, yun lang ay yung mga salitang galit ng isang taong talunan. Sinadya niya yon para guluhin kayo. Walang basihan ng mga ganyang usapan. Huwag mo nang isipin. Pero Aze, sunod-sunod ang mga kakaibang nangyayari. Sa pakiramdam ko parang may kakaiba. Yueran, kung nag-aalala ka talaga ang bagay na ito, ako na ang bahala. Sinisiguro ko na ang mga kakaibang ito ay tuluyang mawawala. Sugpuin ang masasamang espiritu. Ako'y yung tanggulan. Aze, itong master na ito, epektibo ba talaga? Mapapalis ba talaga ang mga ito? Yueran, huwag kang mag-alala. Ito ang pinakamahusay na master na nakita ko sa Jiangcheng. Sa kanyang tulong, kahit anong malas man yan, garantyadong maaalis ng tuluyan. Mawala ang kasamaan at karumihan. Ang espiritu ng daan ay mananatili. Wasak! Handa. Huwag kayong mag-alala, ang masamang espiritu sa inyong bahay. Tinanggal ko na ito. Ngayon, ang pamilyang Lin. Malinis na ang energy, wala na ang anumang pagdilim. Maraming salamat, Master. Nagpapagod ka, Master. Huwag kang mag-alala. Pero, ang energy sa bahay mo ay hindi stable. Kahit naalis ang masama, kailangan pa rin magpakasal. Sa tingin ko, maghanda agad ng kasal. Kapag naganap ang kasal, ang saya ay tataboy sa kasawian. Natural, lahat ay magiging maayos. Tama ang sinabi ng master, dapat talaga magpakasal. Ngayon ako, pupunta, para ihanda ang silid ng kasal. Anong pulang tela at mga simbolo ng kasal? Dragon at Phoenix candles, walang dapat mawala. Hahaha, tama-tama. Si Gu Xiao at Yueran may kasunduan ng kasal. Magpakasal agad, tamang-tama. Sa sinabi ng master, sa puso namin, nakakalma na, hahaha. Bakit parang hindi simple ang lahat? Ginoo, sa mga proyekto, alin ang mas magandang investment? Matanda at hindi masyadong matalino. Turuan mo ako. Piliin mo ito. Pagkaraan ng kalahating buwan, magkakaroon ng magandang pulisya.
Ginoong Shen ang proyektong ito. Sa ngayon, ang tugon ng merkado ay karaniwan lang. Maaari bang may ilang panganib? Kung naniniwala ka mayroon, kung hindi wala. Sige na, sumunod tayo kay Ginoong Shen Moer agad ihanda ang pag-inject ng pondo. Sa anumang halaga, dapat makuha talaga ang eksklusibong karapatan sa pamumuhunan sa proyektong ito. Ako na ang gagawa agad. Hindi maganda. Tapos na ang swerte ng pamilya Lin. Malapit nang sumiklab ang sakuna ng buo. Ay ibigay mo sa akin ang simbolo ng kasayahan. Idikit mo ng mataas. Gusto kong makita ng lahat ng tao sa buong Jiangcheng. Makita lahat. Ang aming pamilyang Lin at pamilyang Gu magkakaroon ng kasalan kayo. Kunin ninyo ang simbolo ng kasayahan sa loob. Idikit din ninyo. Nanay, Sapat na yan. napaka-ostentasyoso, mas lalong hindi maganda. Bakit bumalik na naman itong walang kwenta? Walang kwenta! Bakit ka bumalik? Sasabihin ko sa'yo, Yueran at Ginoong Gu ay magpapakasal na. Huwag kang makialam. Hindi ko lang gustong ang buong buhay na pagsisikap ni Laolin ay magdulot ng pagbagsak ng buong angkan ng Lin. Ang pagpunta ko rito ngayon ay ang huling pagkakataon para sa inyo. Fernando Vergara, desidido na ako na pakasal sa Asi. Tapos na ang relasyon natin. Sa mga susunod, huwag kang gumawa ng dahilan para manggulo sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa mga taong katulad mo, hindi ako manggugulo. Ang pendant na ito ay panlaban sa masamang espiritu. Dalhin mo ito at mapoprotektahan ang buhay mo. Ito ang huling bagay na maibibigay ko para sa Laolin. Sino ang gusto ng basag na pendant mo? Huwag mong gamitin ang nakakatakot na bagay para takutin ako. Sasabihin ko sa'yo, lumayo ka sa anak ko. Para hindi magkaroon ng maling akala ang Ginoong Gu na mayroon pa hindi malinaw ang relasyon ni Yueran sa'yo. Nasira ang pendant. Wala na ang pagkakataon. Natapos na ang responsibilidad ko. Walang pagkukulang sa Laolin. Simula ngayon, ang kapalaran ng angkan ng Lin hindi ko problema. Magdasal kayo para sa sarili ninyo. Sandali lang. Sandali lang. Ano pa? Fernando Vergara, ang kotse na ito, saan galing? Wala na tayong anumang relasyon. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Fernando Vergara, alam mo ba kung anong kotse ito? Isa itong limited edition na luxury car, isang unit lang sa buong mundo. Eh ano? Fernando Vergara, ayokong maging masyadong masakit ang sasabi ko. Hindi ko pakialam kung ang kotse mo ay ninakaw o hiniram o kung ginamit mo ang ilang illegal na paraan para makuha ito. Pinapayuhan ko kayo, ibalik mo na agad para hindi ka magkaproblema sa hinaharap. Sa tingin mo, ninakaw ko ang kotse? Kung hindi, ha? Alam ko na. Alam mo siguro na malapit na magpakasal ang Yueran kay Ginoong Gu. Kaya't sinadyang hanapin mo ang ganitong kotse para magpakitang gilas, para mabawi kahit kaunting dignidad. Haha, sasabihin ko sa'yo, imposible. Fernando Vergara, pag alis mo sa pamilya Lin, wala kang kahit ano. Alam nating lahat, bakit mo pa ginagawa ito? Nagpapanggap na mayaman. Ganito ay lalong magpapahiya sa'yo. Oo nga, tapos na ang 3 taong kontrata. Ako at ang pamilya Lin ay ganap na naghiwalay. Ngayon, ako talaga ang nagpahiya sa sarili. Teka, kahit hiniram lang ang kotse mo, libo-libo ang isang araw, di ba? Pag alis mo sa aming pamilya Lin, wala kang kahit sentimo. Saan mo nakuha ang pera para humiram? Hindi ba ikaw noong umalis ay nagnakaw sa amin? Kung may ebidensya ka, magreklamo ka sa pulis. Ito. Ang walang kwentang basura, hanggang sa'yo ganyan ang sasabi? Ang walang kwentang tao, hinaharap mo ako ng ganito, kapag nahuli kita sa pagnanakaw ako, talagang ipapadala kita sa kulungan at hindi ka makakalabas. Sinuri ko ang buong bahay mula sa itaas hanggang sa ibaba, walang nawala, Yueyue. Ang listahan mo ayos na ba? Ang walang kwentang tao, nagtago ba ng panggastos na binigay natin? Nanay, tingnan mo ito. Ano, imported cherries, 1,000 pampaganda, 5,000 panggastos, 5,000. Hindi ito posible. Nitong mga taon, ang pera na binigay sa walang kwentang tao, lahat-lahat ay dapat nasa 100,000. Ni 5 ay hindi niya tinago ginastos lahat sa pamilya natin. Nitong 3 taon, ang allowance at panggastos na binigay namin sa Fernando Vergara ay hindi niya kailanman ginastos para sa sarili.
Ang mga damit at sapatos niya ay lahat galing pa sa 3 taon na nakalipas. Nitong 3 taon ako, napakahigpit ko ba sa kanya, siya patuloy na nagsisikap para sa pamilya. Hoy Fernando Vergara, saan ka? Bumalik ka agad! Lin Yueran, hindi mo ba naalala? Natapos na nga ang kasunduan ng pag-aasawa natin. Kumukulog sa gabi, natatakot ako. Ano ang kinalaman ko sa yan? Nung dati, sinasamahan mo ako. Fernando Vergara, natatakot ako sa kulog. Maglatag ka sa tabi ng kama ko. Fernando Vergara, maaari kang makipag-usap sa akin? Miss Lin, dapat hanapin mo si Guze. Siya ang tunay na fiancé mo. Ako? Fernando Vergara. Nangahas kang ibaba ang telepono sa akin. Fernando Vergara, sasabihin ko sa iyo, kung ikaw ngayon ay humingi ng paumanhin sa akin, may problema. Miss Lin, ang proyekto natin sa South ay may problema. Ano? Pinakabagong balita mula sa aming istasyon sa Binjong Yihao na proyektong pabahay sa Timog Lungsod dahil natuklasan ang matinding polusyon ng mabibigat na metal sa lupa. Ito'y inutusan ng Departamento ng Kalikasan na itigil ang pagpapaunlad. 3 milyon. Lahat ng aming kayamanan ay nailagay na dyan. Mahal. Tay, kapit lang po. Hay nako, hindi ba't sinabi ng master na naibsan na raw ang malas? Bakit may nangyari pa rin ganito? Yueran, Ginoong Gu, puntahan mo agad si Ginoong Gu. Si Ginoong Gu lang ang makakapagligtas sa pamilya natin. Tama. Bilisan mo. Hazi, kumusta na? Yung proyekto sa Timog, malaki ang butas, baka hindi ko kaya. Pero hindi ganyan ang sinabi mo noon. Sabi mo tutulungan mo ang pamilya namin na malampasan ng krisis. Yueran, huwag kang magpanik. Magpapakasal na tayo. Pag-uwi ko, kakausapin ko si tatay. Tiyak na hindi siya pababayaan ng kanyang magiging biyenan. Talaga? Huwag kang mag-alala. Kailan pa kita niloko. Basta magdadalang tao ka na sa akin. Tiyak na mas gugustuhin ni tatay na tulungan ang pamilya Lin. Ang tatay ko mas gugustuhin tulungan ang pamilya Lin. Lin Yueran, magpapakasal na tayo. Ayaw mo pa sa akin? Guze, sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa ang mga bagay na ganito? Aze, ilang araw lang ang nalalabi sa kasal. Marami pa akong trabahong dapat ihanda. Uuwi na ako. Ginoong Shen, sige. Lolo. Ang proyektong pinasok natin ay tumaas. Malaki ang pagtaas. Talaga? Ito ay ang proyektong pinili ni Ginoong Shen. Napakagaling ni Ginoong Shen. Ginoong Shen, talagang malaking biyaya kayo sa aming pamilya, Su. Ang matanda rito ay nagpapasalamat. Ginoong Su, huwag kang mag-alala. Kapag naalis ko ang masamang kapalaran ng pamilya Su, saka tayo magpasalamat. Salamat! Ginoong Shen, pasensya. Nung nakaraan, hindi ko dapat nagduda sa'yo. Walang problema. Ginoo, nagpadala ang pamilya Gu ng invitasyon sa kasal. Iniimbitahan kang dumalo sa kasal ng binatang Gu. Ang pamilya Gu noong araw, ako at ang matandang Gu ay magkasama sa paaralan. Malaking pagdiriwang sa kanilang pamilya, ako mismo ang dapat pumunta para batiin. Ginoong Su, mahina ang katawan mo. Ang pagdiriwang hindi ka dapat pumunta. Ginoong Shen, huwag kang mag-alala. Kahit mahina ako pero ang pagpunta makakaya ko. Ang pagdiriwang ng pamilya Gu at Lin, hindi ito malaking pagdiriwang. Ito ay malaking kasamaan. Kapag ang mahina ang pumunta, tiyak na maapektuhan. Walang pag-uwi.
Ginoong Shen, ang pamilya Lin, maayos naman ang kalagayan. Bakit nagkaroon ng ganitong malaking problema? Ang pamilya Lin, 3 taon na ang nakalipas, ay matagal na nahahapis ng kapalaran. Ang ninuno ng pamilya Lin, gamit ang sarili na buong buhay na kabutihan, nagpalit para sa 3 taong proteksyon. Ngayon, ang 3 taong panahon ay tapos na, pero ang pamilya Lin hindi nagpasalamat, sarili nilang pinutol ang kanilang pag-asa. Ang kapalaran ay tuluyang sasabog. Ano? Ano talaga ang mangyayari? Pagkalubo. Pagkawala ng supling. Pagkalipol ng pamilya. Sa kasal na ito, tiyak na magkakaroon ng dugo. Dugo. Kapahamakan ng dugo. Ang pagsasama ng pamilya Gu at pamilya Lin, hindi ba sila maapektuhan? Guze, isinulat na ang sariling pangalan sa talaan ng pamilya Lin at nakakabit sa kapalaran ng pamilya Lin. Ang kapalaran ng pamilya Lin, hindi siya makakatakas kahit isa. Papa, hindi ba sinabi mo kapag nagpakasal ako at nagkaroon ng trabaho, magbibigay ka ng pondo sa proyekto ng pantalan? Bakit bigla kang nagbago? Ang proyekto ng pantalan, ikaw pa. Hindi pa ba nawasak ang pamilya Gu? Tignan mo ang dati, ang mga proyektong hinawakan mo. Alin ang hindi nalugi? Nawala ang lahat ng puhunan. May mukha ka pa para mag-usap ng pondo. Paano kaya posible ito? Bakit lahat ng proyekto ay sumabog? Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo walang kwentang anak? Ang pundasyon ng pamilya Gu sa loob ng ilang henerasyon sa huli ay mawawasak dahil sa iyo maglaho ng tuluyan. Tatay, ang mga proyektong ito ay nagkaproblema dahil sa kuna at kapabayaan ng tao. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi kontrolado? Ang mga proyektong pinamamahalaan mo may mga pagkukulang. Mula nang pumasok ka sa kumpanya, hindi na natigil. Mataas ang pangarap, mababa ang gawa at hindi nakikinig kahit kalahating payo at palaging mainit ang ulo, gustong dumaan sa madaling paraan. Ang mga proyektong ito, kahit hindi sumabog ang mga problema, sa ugali mo lamang sa huli ay mapapasok ka rin. Tatay, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon, magtiwala ka po sa iyo ulit. Bukas-bukas ang pagpupulong ng Kamara ng Komersyo ng Jiangcheng. Kapag nakuha ko ang proyekto sa pantalan, tiyak na magkakaroon kita. Bigyan mo po ako ng pagkakataon ito. Ang proyekto sa pantalan ay mahirap, marami ang nakabantay. Kapag muli itong nabigo, hindi lang ikaw, kahit ang buong pamilya Gu ay mahuhulog sa kawalan, walang pag-asa. Tatay, huwag kang mag-alala. Para sa proyektong ito, 3 magdamag ang ginugol ko sa pag-aaral na ipasok ko ang lahat ng koneksyon. Ang lahat ng posibleng problema ay sinuri ko ng paulit-ulit. Kapag nakuha ko, tiyak na magkakaroon kita. Kaya kong ibangon ang pamilya Gu mula sa pagkabagsak at magbibigay ng karangalan sa'yo. Ito ang huling pagkakataon mo. Oo. At ang pamilya Gu ang huling pagkakataon. Oo nga, oo tama. Doon mo idikit sa kaliwa pa ng kalahating pulgada. Tama na. Ito yung doble karakter na kasiyahan. Kailangang idikit ng tuwid at nasa sentro para magdulot ng magandang kapalaran. Ay nako, Yueran. Huwag kang magpalipat-lipat ng pwesto. Nahihilo ako sa'yo. Baba na kayong dalawa. Ay nako, huwag ka nang mag-alala. Hindi ba't nangako ng buong puso si Ginoong Gu na tiyak niyang aayusin? Ang proyekto natin sa South City, ang gusot na yon. Pero ma, iba ito ngayon. Ang proyekto sa South City, maraming kasosyo ang sangkot. Napakalaki ng pagkukulang sa pondo. Kahit ang pamilya Gu, baka hindi nila kayanin. Ay nako, huwag kang mag-alala ng walang dahilan. Malakas ang impluwensya ni Ginoong Gu. Ay nako, kahit si Lolo Rogelio na isang mahalagang tao, siya mismo ang dumalaw sa kanya. Tiyak na matutulungan niya tayo na malampasan ang krisis. Ay nako, huwag kang mag-isip ng ganyan ha. Ikaw maging masaya ka na lang bilang bagong kasal. Mag-ayos ka ng maganda. Si Ginoong Gu, hawakan mo ng mahigpit. Huwag mo nang isipin ng iba. Ginang binibini. Dumating na ang candy para sa kasal. Dumating na ang candy. Ma, ito ay espesyal kong ipinagawa mula sa Switzerland, gamit ang pinakamagandang klase ng cacao beans. Tikman mo, titikman ko nga. Ano ba tong kalokohan to? Ano ba to? Ma'am, anong nangyari sa'yo? Okay lang ba? Ang lasa ng candy sobrang pangit, parang bulok. Hindi ba ito expired?
Anong nangyari? Ang mga candy para sa kasal, paano naging expired? Miss, ako hindi ko rin alam. Ang mga candy kakadating lang, hindi posible na expired. Kago, talaga sa inyo may nagkamali, kaya nagkaroon ng ganitong malaking problema? Ma'am, huwag kang magalit. Hindi ba dapat gumawa ulit ng isa? Sasabihin ko sa'yo sa kasal, kapag may ganitong pagkakamali, kukunin ko ang balat mo. Madam Miss, ang custom na veil ay dumating na. Ito ang gawa ng Italian designer, personal na ginawa. Ay, mabuti, dumating na. Ang veil na ito, pinaghirapan natin sa pamamagitan ng maraming connections para makuha. Yaran, bilisan mo, buksan at tingnan, bilisan mo, subukan. Halika. Sa veil na ito, paano nagkaroon ng dugo? Dugo ang veil na ito ay puno ng dugo. Paano nagkaroon ng dugo sa veil na ito? Ginang hindi ko rin alam. Bago pa dumating ang veil na ito, hindi ko pa ito nabuksan. Masamang pangitain, malasdali, sunugin mo na yan, mag-order ulit ng bago. Nung sinuri mo ang veil na ito, ayos pa ito. Anong nangyari? May dugo sa veil. Hindi maganda yan. Walang mangyayaring masama sa kasal, di ba? Tumahimik ka kapag narinig ng ginang patay tayo. Bilisan mo. Nanay, napakaraming masamang pangitain. Ang kasal ko at Aze, hindi ba dapat ituloy? Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Ang master ay nagsabi, ikaw lang ay makakapag-asawa sa Ginoong Gu para tuluyang mawala ang malas. Hay, Pagkatapos makapag-asawa sa Ginoong Gu, magiging maganda ang buhay mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hay, di pwedeng ilagay yan dun. Aze. Kamusta si Aze? Ang tatay mo ay sumang-ayon na tulungan ang aming pamilyang Lin? Yueran, may problema rin kami, hindi kami makakatulong sa inyong pamilya, Lin. Kahit ang pamilya Gu ay walang paraan. Huwag kang mag-alala. Kapag sa pagpupulong ng mga negosyante, makukuha ko ang proyekto sa port, tiyak na matutulungan ang pamilya Lin na muling mabuhay. Totoo? Siyempre, totoo. Ang proyektong ito, tutulungan ako ng tatay ko para makuha ito. At may 10% kumpiyansa ako hindi talo, siguradong kita. Pero, Huwag na pero, magtiwala lang sa akin sa ngayon. Pero mayroon mas importante. ano? Siyempre, ang mamili ng singsing para sa kasal dahil ang kasal natin hindi dapat pabayaan. Singsing para sa kasal. Fernando Vergara, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Kung walang pahintulot ko, hindi ka dapat pumasok sa kwarto ko kahit kalahating hakbang. Nagnak ako, hindi mo sumagot. Hindi ako sumagot, hindi ka ba dapat umalis? Nagpakatigas ka lang dito para takutin ako. Sandali. Sa kamay mo, ano yan? Ito ay binili para sa iyo. Ang singsing na ito. Hindi ko alam ang mga patakaran dito sa mundo, pero narinig ko kapag nagpapakasal ang babae at lalaki, nagpapalitan sila ng singsing. Hindi mo alam, di ba? Ang diamond na ito, hindi isang karat. Sa grupo ko, para lang itong maliit na diamond. Hindi ko ito maipagmamalaki, hindi rin ito mahal. Pasensya na, hindi ko alam ang mga rules na to, pero sa tingin ko maganda ito. Hayaan na. Walang saysay kung sasabihin ko to sa'yo. Kasi kahit na ito ay maliit na diamond para sa'yo, mahirap din, di ba? Pinag-ipunan ko gamit ang allowance na binigay mo. Ang allowance na binigay ko sa'yo, hindi mo ginastos kahit 1 piso. Tinipon mo lahat para lang bilhan ako ng singsing na di maganda. Kung hindi mo gusto, pwede kong ipunin pa hanggang sa sapat na para bumili ng mas malaki. Bilhin ang style na gusto mo. Hayaan na. Kahit na hindi rin ako mahilig magsuot ng singsing. Fernando Vergara, sa totoo lang, mabuti kang tao. Kung mas maganda ang pamilya mo, o mas magaling ka, baka hindi natin pakawalan ng pagpapakasal.
Fernando Vergara, ako to. Fernando Vergara, ako to. Ano na naman? Anong ibig mong sabihin sana naman? Ikaw ngayon ay ganyan na lang ang pakikitungo mo sa akin? Lin Yueran, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang singsing mo para sa kasal hindi mo dinala. Regalo ko yon para sa'yo. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo sa yon. Ilang araw lang magpapakasal na ako. Nais kong imbitahan ka sa kasal ko. Miss Lin, ang kasal mo imbitahan ang dating kasintahan ay hindi tama, di ba? Fernando Vergara, ang mga sinasabi mo kailangan bang ganyan kang nanunukso? Nais ko lang na maghiwalay ng maayos. Kaya ko kayo imbitahan sa kasal namin. Ganyan ka talaga. Miss Lin, salamat sa kabaitan mo. Hindi ako pupunta sa kasal mo. Mag-ingat ka. Paumanhin ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Fernando Vergara, naglakas loob kang i-block ako. Mr. Vergara, bakit mo itinapon ang cellphone? Hindi na kailangan. Sa panahon ngayon, sino ang makakawala sa cellphone? Ang cellphone na ito ay para kapag siya'y nasa peligro makatawag agad sa akin. Ngayon. Hindi na kailangan. Siya ba ang girlfriend mo? Siya ba ang nobya mo? Isang taong hindi importante. Mabuti naman, wala pong nobya si Ginoong Vergara. Binibiniso, may kailangan po ba kayo sa akin? Ginoong Vergara, pupunta ako bukas sa samahan ng negosyo ng Jiangcheng. Nais kong samahan ninyo po ako. Siyempre naman. Ayon sa orihinal na kapalaran ng inyong pamilyang Su, ang proyektong mabibili ninyo bukas sa samahan ay magdudulot ng malaking pagkalugi sa inyong pamilya. Ha? Totoo ba? Pero huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko kayo, maayos natin yon. Ayos. Binibinisu, may iba pa po ba kayong kailangan? Fern, Ginoong Vergara. Pwede ba? Nasamahan mo akong mamili. Mamili? Kailangan ng formal na damit para sa samahan. Kailangan kong bilhan kayo ng angkop na formal na damit. Siyempre pwede. Tagapamahala, ilabas ninyo ang lahat ng suit na kasya kay Ginoong Vergara na meron kayo. Sige po. Hindi nyo na po kailangang gumastos ng ganyan, Binibinisu. Ginoong Vergara, kayo po ang malaking biyaya sa aming pamilya. Ang pagtrato sa inyo ng mabuti ay nararapat lang. Pipili ako ng suit para sa inyo. Fernando Vergara. Fernando Vergara. Fernando Vergara. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Hindi rin ako inaasahan na makikita kita rito. Bakit mo ako i-block? Ganun ba ang galit mo sa akin? Nag-iisip ka lang. Tapos na ang lahat sa akin at sa pamilya Lin. Kaya hindi na kailangan ng anumang komunikasyon. Hampa ang sinasabi mo ay dahil galit ka pa rin sa akin. Inaamin ko, sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi talaga ako mabuti sa'yo noon. Matapat kang tao sa pagluluto, mas mahusay ka pa sa ibang katulong, pero ang kabaitan mo sa akin ay napakamura. Hindi mo ako matutulungan na buhayin ng pamilya, Lin. Ang kailangan ko ay isang taong makakatulong sa akin na magdagdag ng ginhawa sa pamilya, Lin. Sana maintindihan mo ako. Huwag kang magalit sa akin. Binabati kita sa pagkakatagpo ng taong makakatulong sa iyo sa ganitong paraan. Mas lalong hindi na kailangan ng anumang komunikasyon. Fernando Vergara, magpapakasal ako. Sa pag-alala sa ating 3 taon, hindi mo ba ako babati? Sa pag-alala sa 3 taon, bibigyan kita ng payo. Sa kasal, mag-ingat ka. Ano ang ibig mong sabihin? Hanggang ngayon gusto mo pa ring sumpain ako? Hindi ito sumpa, payo lang ito, mag-ingat ka sa sarili mo. Ikaw, Ginong Vergara. Pinili ko ang ilan. Tignan mo, alin ang mas gusto mo? Sino ka? Fernando Vergara, Ginong Vergara, sino siya? Siya ang dating amo ko. Driver ko siya nun. Driver? Ginoong Vergara, nag-driver ka pa nun?
Fernando Vergara, may saysay ba ang mga sinasabi mo? Anong gusto mo? Bakit hindi mo aminin ang relasyon natin? Ganito ka nun sa pagpapakilala sa akin sa iba. Ngayon, ayon sa gusto mo. Ayon sa gusto ko? O baka hindi mo lang kayang sabihin sa babae ang relasyon natin? Natatakot ako makasira sa plano mo. Alam ko na, sa loob ng 3 taon, kahit anong gawin ko sa'yo, hindi mo tinanggap ang pagpapawalang bisa. Pero nung huli, bigla kang tumalikod sa lahat at pumayag dahil sa kanya, 'di ba? Anong sinasabi mo? Bakit nating ipinawalang bisa, Linyueran? Mas alam mo yan kaysa sa iba. Ang pagpapawalang bisa. Siya ex-wife mo siya. Pasensya na, nagdulot ito ng maling pag-unawa sa'yo. Hindi ako nagdaramdam. Ako mismo ay hindi inakala na ikakasal si Fernando Vergara. Engagement lang. Sa pagitan natin, wala nang anumang relasyon. Fernando Vergara, anong ibig sabihin ng engagement lang? 3 buong taon tayong magkasama. Linyueran, sa loob ng 3 taon, wala akong ginawa na ikinapahiya mo. Miss Sue ay isang karaniwang kaibigan na kakilala ko lang. Karaniwang kaibigan? Anong klaseng karaniwang kaibigan ang tumutulong bumili at mamili ng damit? Fernando Vergara, matagal na ba nagbago ang puso mo? Matagal na ba may gusto sa iba? Hanggang dito lang ang sasabi ko. Bahala ka kung maniniwala o hindi. Miss Sue, tara na. Miss Lynn, talagang nainggit ako sa'yo. Nakasama mo si Fernando Vergara ng 3 taon. Sayang lang. Hindi mo alam ang biyaya na nasa paligid mo. Kuya. Paumanhin pinaghintay kita ng matagal. Tara, mamili tayo ng singsing. Sige. Anong ginagawa ng basura dito? May bago na siyang sinamahan na mayaman. Sila. Pareho lang silang ordinaryong magkaibigan. Yueran, ganitong kasinungalingan, ikaw lang ang naniniwala. Pero kailangan kong aminin, may kakayahan si Fernando Vergara. Palagi siyang nakakahanap ng bagong mayamang babae. Kakabreak lang niya sa'yo na mayamang dalaga. Naghiwalay. Ngayon naman, nakahanap na siya ng bagong mayamang babae. Talagang magaling siyang umasa sa babae. Fernando Vergara, tunay bang may iba ka ng minahal? Kinunggu binibining Lin. Ang singsing na ito, na may brilyante, ito ang pinakamahalagang alahas sa aming tindahan, halik ng mga bituin. Bagay sa ugali ni Binibining Lin, walang ibang mas bagay pa. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Medyo gusto ko, pero medyo malaki ang sukat. Binibining Lin, ang singsing na ito ay aming ibinibigay sa inyo at sa kasal ng siglo ninyo ni Ginoong Guisin Ponsor. Ang kasal ng siglo ng pamilya Gutiak na makakaakit ito ng mga mamamahayag at media mula sa buong lungsod na mag-uulat. Ang epekto ng patalastas na ito mas malakas pa kaysa sa pagkuha ng sikat na artista bilang endorser. Ang singsing na ito ay hiniram mo lang. Yueran. Ang aming kasal ay napapansin ng marami. Ito ay isang magandang negosyo. Ang aming kasal, gagamitin mo ito para sa marketing. Yueran, huwag mong sabihin niya. Ito ay pagpapahayag ng ating kaligayahan sa buong mundo. Ang singsing na ito ay hindi lamang simbolo ng aking pangako sa iyo, kundi pati na rin ang business card ng Chamber of Commerce bukas para malaman ng mga humahamak sa pamilya Lin ang pamilya namin kung gaano kamahalaga sa inyo. Pero, Yueran, bukas na ang Chamber of Commerce. Kapag nakuha ko na ang port project, matutulungan ko na kayong malutas ang problema sa utang ng pamilya Lin. sige, naniniwala ako sa'yo. Halika, Yueran. Si Gu Xiao at Miss Lin talagang bagay na bagay. Mukhang sa port project na ito, siguradong sigurado na sila. Siyempre naman, kung si Gu Xiao na ang kumilos, anong project pa ang hindi makukuha? Ngayon, tayong dalawa makikisawsaw na lang sa tagumpay. Bakit nandito ang walang kwentang yon? Hindi ba ito ang apo ni Jisoo? Sumo, malapit na mabangkarote ang pamilya Su. Ano pa ang hinahanap mo rito? Ang kalidad ng samahan ng mga negosyante ay talagang bumaba na. Isang tamad na umaasa sa asawa ay maaaring sumali sa samahan. Guardia, sabihin mo paano mo hindi man lang sinuri anong mga walang kwenta pinapasok mo. Talaga nga. Fernando Vergara ay tagapayo sa pamumuhunan ng pamilya Su. Maging magalang ka. Tagapayo sa pamumuhunan? Fernando Vergara,
Nagpeke ka ba ng resume para makakuha ng trabaho? Tagapayo sa pamumuhunan? Jigeng Su, sinasabi ko, ang pamilya Su ay walang magawa sa kahit ano dahil nga nakakuha ng ganitong tamad bilang tagapayo sa pamumuhunan. Ikaw, Ging, so hindi mo kailangang makipagtalo sa ganitong tao. Ging, so kailangan kong paalalahanan ka, ang pamumuhunan ay hindi laruan. Sa paghahanap ng tagapayo, dapat mag-ingat. Naniniwala ako kay Fernando Vergara. Jingaylin. Ang dapat mag-ingat ay ikaw. May mahalagang bagay pa tayong gagawin. Malugod na pagtanggap sa mga elite ng negosyo sa pagdalo sa samahan ng negosyante ng Jiangcheng. Sa susunod formal na papasok tayo sa bahagi ng pag-agawan ng proyekto. Maaaring mag-apply ang lahat sa pamamagitan ng pagtaas ng plaka. Kasi hindi ko inakala ang rate ng pagbabalik sa pag-unlad ng proyekto ng Pantalan ay napakataas. Dapat mong makuha ito ngayon. Huwag kang mag-alala. Ang proyektong ito ay talagang kukunin ko. Pinaghanda ko na ang tatay ko ng pondo. Walang makakapigil sa atin. Fernando Vergara? Napakaraming proyekto sa screen. Alin sa tingin mo ay maaaring mamuhunan? Ang kalagayan ng pamilya Su ngayon ay hindi dapat magkamali. Piliin ang huling isa bukas pagkatapos. Ay tiyak na tataas. Tingnan din ninyo, ito ang pamilya Su. Bagong kuhang investment consultant, ginawa lang niyang pamimili sa palengke ang pag-i-invest. Pinipili lang ang pinakamura. Ginang Su, kung talagang susundin mo ang payo niya at bibilhin ang basurang stock na ito, baka malulugi ng todo ang puhunan mo. Naniniwala ako sa profesional na pasya ni Ginoong Vergara. Ginang Su, baka naloloko ka lang niya. Ang gusot ng Shinchentek, alam naman ng lahat. Hindi kayang bayaran ng utang, lumana ang teknolohiya. Sabi pa niya, tataas ng husto ang presyo. Ang galing talaga ng investment consultant na ito, iba ang dating sa akin. Tama. Si Ase, sa mundo ng negosyo, nagsumikap at nagtiyaga ng mahigit 10 taon. Anong hirap ba ang hindi niya naranasan? Ang mata niya sa pag-i-invest, mas matalas kaysa sa karaniwang tao. Si Fernando Vergara naman, bukod sa pagluluto ng pang-araw-araw na pagkain, kahit isang disenteng trabaho ay hindi makahanap. Ginang Su, kung talagang makinig ka sa kanya, baka maubos ang lahat ng ari-arian mo. Naguguluhan na talaga ang pamilya Su. Isang manggagancho ang itinuring na tagapagligtas. Mukhang talagang hindi na makakaya. Totoo. Ang Shinchentek parang balon na walang laman. Sinong humawak, siyang malulugi. Ngayon, baka ang huling kayamanan ng pamilya Su ay mawawala na lahat. Pinipili kong magtiwala kay Ginoong Vergara. Ako ang kumakatawan sa pamilya Su para mag-apply ng investment sa proyekto ng Shinchentek. Buong halaga, bibilhin ko. Ginang Su, ikaw magsisisi ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mabibigo. Naniniwala ako sa inyo. Yueran, may gustong sumugod sa hukay ng apoy, hindi natin mapipigilan. Tiyakin na lang nating makuha ang port project para makita nila kung ano ang tunay na investment. Ako ang kumakatawan sa pamilya Gu para magdeklara ng port development project. 200 milyon. 300 milyon. 400 milyon. 500 milyon. 600 milyon. Nako, tumataas pa ang tawad. Ang pamilya Gu ang kukuha ng proyekto sa pagpapaunlad ng Pantalan. Pribilehiyo 20%. 20%. 20%. 20%, talagang pamilya Gu. Si Ginoong Gu ang magpapatindi ng labanan. Kukunin ang lahat ng bahagi. 20% ang premium. May iba pa bang magbibida? Sold. Nakuha na ang proyekto sa Pantalan. Mukhang lalong aangat ang pamilya Gu. Bagamat mukhang mainit ang proyekto sa Pantalan, talagang puno ito ng panganib. Hindi lang sobrang malaki ang puhunang kailangan, napakatagal pa ng panahon bago bumalik ang kita. Sa paggawa nito ng pamilya Gu, wala silang iniwang daan para umatras. Malapit na silang mamatay. Talagang si Ginoong Gu, kapag nakuha na ang proyektong ito sa Pantalan, sasabay sa paglawak ang pamilya Gu. Makakamit ang bagong tagumpay sa lalong madaling panahon. Oo. Sa murang edad ni Ginoong Gu, ganito na siya katapang. Sa hinaharap, ang aming pamilyang Lin ay may pag-asa na. Tito at tita, sobra naman ang pagiging magalang ninyo.
Ako at si Yueran ay magkakasal na sa lalong madaling panahon. Magiging isang pamilya na tayo. Ang proyektong ito, ako ay tiyak na magbibigay ng bahagi sa inyong lahat. Kung gayon, ang aming pamilyang Lin ay maliligtas na. Halika, halika. Tumayo't magtagay kayo kay Ginoong Gu. Hoy. Ano? Ulitin mo. Ang proyekto sa Pantalan ay iniimbestigahan ng mga regulator. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya ng 5%. Ano ba talaga ang nangyayari? Proyekto, hindi ba maayos ito? Bakit bigla na lang ito imbestigahan? Bumaba ang presyo ng stock ng 5 puntos. Ito. Unang araw lang ito. Ginoogi ng Yueran. Huwag muna kayong mag-alala. Pansamantala lang ang pagbabago-bago. Tiyak na may tao sinadyang ipinakalat maling negatibong balita. Gustong samantalahin para pabagsakin ang aming pamilyang Gu. Investigasyon ng regulatory agency pansamantala lang. Mabilis lang ito lilipas. Ang kinabukasan ng port project patuloy na maliwanag. Oo, tama ang sinabi ni Ginugu. Ang mga ito ay maliliit lang na problema, hindi ito magdudulot ng malaking gulo. Halika, ipagpatuloy natin ang pagdiriwang. Huwag hayaang ang mga maliliit na problema makasama sa ating mood. Halika, Ginugu. Lolo Mr. Shen, magandang balita. Ang Star Technology na pinuhunan natin may unang magandang balita na dumating. Anong magandang balita? Sabihin mo agad. Isinama ito ng lokal na gobyerno sa listahan ng mga industriyang binibigyan ng prioridad. Tumaas na ng kaunti ang stock, 3%. Mr. Shen, napakatalino talaga ng inyong pagpaplano. Hindi inaasahan na pagkalipas lang ng isang araw may ganitong kalaking magandang balita. Mr. Shen, napakahusay ninyo. Isang araw lang, tumaas ng 3%. Kung ganito ang trend, aming pamilyang mabilis na makakabawi. Huwag magmadali. Simula lang ito. Hindi magtatagal Star Technology maglalabas ng malaking teknolohikal na breakthrough. Sa oras na yon. Saka magkakaroon ng tunay na malaking pagtaas. Nga nabalitaan ko, port project imbestigahan ng regulatory agency, presyo ng stock ng kumpanya bumaba na ng 5 puntos. Talagang nakakaginhawa. Kung noon pa sinunod ang payo ni Mr. Shen, hindi nagpakabayani. Hindi rin nahulog sa ganitong kalagayan. Bukas. Ang port project ay magkakaroon ng malaking pagbaba, ang nightmare ng pamilyang Gu. Simula lang. Bukas. Hindi ba ng pamilyang Gu at Lin Century Wedding? Sa araw ng kasal, malaking pagbaba ng stock price. Pamilyang Gu at Lin, matutuloy pa ba ang kasal? Maraming salamat, congrats. Binabati na nga kita. Salamat, congrats. Mahal, tingnan mo ang pag-ayos. Ang mga dumalo ay ang kilalang tao sa Jiangcheng. Oo, may suporta ng pamilya Gu. Sa tingin ko, sa hinaharap, sino pa ang magsasabi ang ating pamilya Lin ay hindi magaling? Balita ko, ang kasal na ito, kahit Lolo Rogelio ay dumalo. Personal na naging witness ng kasal, Young Master Gu talagang magaling. Lolo Rogelio ay ang pundasyon ng Jiangcheng. Maraming tao ang naghahangad, mahihirapan makita siya kahit isang beses. Hindi inaasahan siya ay nakapag-imbita. Hindi ba? Ang ganitong Lolo Rogelio ang matanda sa kilalang pamilya. Hindi madaling sumali sa mga private party. Young Master Gu ay nakapag-imbita sa kanya para maging witness ng kasal. Ang prestisyo ay napakalaki. Ang pamilya Gu sa hinaharap sa Jiangcheng. Talagang matatag na parang bundok. Kailangan pa ng kakayahan ng Young Master Gu. Lolo Rogelio lamang ay willing na dumalo sa inyo para maging witness ng kasal. Lolo Rogelio ay naging witness ng kasal para sa akin. Totoo ba? Siyempre totoo, Lolo Rogelio, pero ibinigay ang prestisyo mo, lamang ay dumalo. Ibinigay ang prestisyo ko. Lolo Rogelio ay dumating. Ay, Lolo Rogelio. Congratulations, Mr. and Mrs. Lin. Lolo Rogelio, napakalaking karangalan na narito ka mismo bilang witness ng kasal. Para sa aming pamilyang Lin, ito ay biyaya na hindi namin inaasahan. Halika, umupo ka sa pangunahing lugar. Hindi ako dapat. Masaya ako na makasama sa kasal ninyo. Sobrang nagpapasalamat ako. Ito ang munting regalo ko para sa bagong mag-asawa. Hindi ito gaanong espesyal pero sana tanggapin ninyo. Sana'y maging masaya ang bagong mag-asawa. Ito ay pinakamahusay na jade mula sa Hetyan. Hindi ko inakala na gagastusan ni Lolo Rogelio ang pamilya Gu ng ganito kalaki. Napakalaking pagpapahalaga nito. Ang mga pamilyang Gu at Lin.
ay tiyak na aangat na. Sa tulong ng Lolo Rogelio, sa Jiangcheng wala na ang makakapigil sa kanila. Yueran Gu Xiaoye, halika at magpasalamat kay Lolo Rogelio. Dapat talaga magpasalamat tayo sa napakagandang regalo at pagmamahal ni Lolo Rogelio. Lolo Rogelio. Nagpapasalamat ako na narito ka bilang witness ng kasal ko. At binigyan mo pa kami ng napakagandang regalo. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang. Sino ka? Hindi tama to. Lolo Rogelio, hindi ba para sa Jinonggu siya pumunta? Paano yung tingin niya parang hindi talaga siya kilala? Posible bang nagkamali kami? Posible bang dahil sa respeto sa biyenan? Lolo Rogelio, magandang araw po. Ako si Guze. Ang pamilyang Gu sa Jiangcheng ang anak ng pinakamayaman. Kamakailan lang nakakuha kami ng proyekto sa port. Dapat po ay alam ninyo yon. Ginanglin. Matapang ang tanong ng matanda. Ang manugang ninyo hindi ba si G. Fernando Vergara? Oh! Lolo Rogelio, tinutukoy mo ba yon si Fernando Vergara? Siya, hindi siya ang manugang ng pamilyang Lin. Noong 3 taon na ang nakalipas, nakapagkasundo na siya sa Yueran. Ito ay dahil sa matanda na nagpasya ng walang pag-iisip bago mamatay. Sa ngayon, ang kasunduan ay matagal na natigil. Tama. Matagal na naming siya pinatalsik sa bahay. Naku, ang walang kwentang tao sa aming bahay tumambay at kinain lang ng 3 taon. Walang silbi. Kayo, natigil ang kasunduan ninyo sa G. Fernando Vergara. Hindi ba nga, ang walang kwentang tao ano ang silbi niya? Sa ngayon, Yueran ay kasama ni Ginoong Gu, ang pamilyang Gu at Lin magtutulungan. Iyon ang pinakaangkop. Pero, Lolo Rogelio, bakit po nagtanong kayo tungkol sa walang kwentang tao? Bakit mo siya sinuntok? Ano ka ba? Para sabihin na si G. Fernando Vergara ay walang kwenta? Hoy, bakit mo ako sinuntok? Lolo Rogelio, ang walang kwentang tao, ano ba talaga ang relasyon niya sa inyo? Bakit mo siya pinagtanggol? Siya lang ang taong pinatalsik ng aming pamilya mahirap na tao. Si Fernando Vergara ang aking tagapagligtas. Iginagalang ko siya bilang isang Diyos. Kayong mga tao, itinuturing ang perlas bilang isang mata ng isda. Ang kilin ay tinuring na asong gala, mga tanga. Ano ang nangyari? Siguro hindi dahil sa binata, Gu. Ang mga pamilya Gu at Lin nakasakit sa tagapagligtas ni Lolo Rogelio, naghahanap sila ng sariling kamatayan. Ang walang kwentang tao, talaga ang tunay na pagkatao niya? Bakit si Lolo Rogelio itinuring siya bilang tagapagligtas? Posible. Noong nakaraan, si Lolo Rogelio binigay sa amin ang proyekto sa South District at pagkatapos ay dumalaw sa amin dahil sa Fernando Vergara. Ano ba talaga ang nangyari? Binatago, may problema. Ang proyekto sa Pantalan ay pinaghihinalaang lumalabag sa regulasyon sa pagpapaunlad. Ang bangko ay nag-freeze na sa lahat ng account at nag-file ng bankruptcy liquidation. Ang pamilya Gu. Ang pamilya Gu ay lubusang bankrupt. Ano? Paano kaya ang proyektong yon ay pinag-agrihan ng lahat at isang cash cow? Paano kaya biglang naging illegal? Totoo nga. Sir Gu, ang aming financial project ay peke. Ang project report ay dinaya din. Ang chairman ay kinuha na para imbestigahan. Ang lahat ng funding chain ay tuluyang naputol. Sa isang gabi lang, ang Gu family ay talagang bankrupt. Paano kaya? Totoo, Sir Gu. Ang lahat ng funding chain ay naputol. Ang mga bangko ay tuluyang freeze. Ang Gu family ay tuluyang bankrupt. Master Gu, ano ang nangyari? Bakit ang kulay ng iyong mukha ay napaputi ng ganito? As ang pera ng Gu family ay may problema? Ang proyekto ay biglang nag-crash. Ang Gu family ay tuluyang bankrupt. Ano? Ano? Hindi posible. Hindi posible. Ang Gu family ay ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi siya posible maging bankrupt. Hindi posible. Master Gu, hindi ka nagbibiro? Ang aming Lin family ay umaasa sa iyo para sa tulong. Master Gu, lumayas ka. Ang Gu family ay bankrupt na. Sino pa ang may time para asikaso ang mga problema ng Lin family? Tatay? Mahal, wag mo akong takutin. Wag mo akong takutin. Papatibayan mo, tatawag ako ng ambulansya. Tumawag ka ng ambulansya. Huwag mo akong takutin. Mahal ko. Wala akong kinalaman dito. Siya mismo ang nadulas. Hindi ko nga siya hinampas. Siya mismo, masama ang pangangatawan niya. Ikaw? Kuze, alam mo na masama ang pangangatawan ng papa ko. Pinagbuhatan mo pa siya ng kamay. Nagtatanggi ka pa ng responsibilidad dito. Tao ka pa ba? Hinampas mo ako? Siya mismo ang nadulas. Ano ang kinalaman ko? Kayong lahat.
Ang buong pamilya mo puro malas. Simula noong makasama ka, hindi na ako naging maayos. Ang pamilya namin ng Gu, bankrupt na ngayon. May namatay pa, namatay. Guse, napakabulag ko, hindi ko nakita na ganito ka. Xiao Yue, dali tingnan mo ang papa mo. Parang wala na siyang humihinga. Papa. Patay na ang tatay mo. Ayoko maniwala. Tatay? Tatay, buksan mo ang mga mata mo, tingnan mo ako. Mga kasama, ako si Guze, ipinahahayag ko na agad kong tinatapos ang kasunduan sa pagpapakasal kay Lin Yueran. Simula sa sandaling ito, lahat ng bagay sa pamilya Lin ay wala nang kinalaman sa pamilya Gu. Ang patay na ito, lalo na wala akong kahit katiting na kinalaman. Grabe naman to! Sila mismo ang nagtulak sa biyenan at ngayon ay hindi alam kung buhay o patay. Ngayon gusto pang i-cancel ang kasal. Gagawin ba yan ng isang tao? Akala pa naman natin ang pamilya Gu ay isang kilalang angkan. Pero lumaki sila ng ganito, walang pusong hayop, anak pa ng pinakamayaman. Sa tingin ko asong ulol na yan. Ano ba ang nangyari? Noong nag-aalay ang pamilya Lin, paulit-ulit ang mga kakaibang pangyayari. May nagsasabing pagkabangkarote, Pagkamatay ng mahal sa buhay. pagkalipol. Ang senyales, ngayon, nabangkarote na sila. Paulit-ulit na rin ang pagkamatay ng mahal sa buhay. Kaya ang susunod ay ang pagkalipol ng buong angkan. Ang pinakamayaman na pamilya Gu ay nagbagsak at sinusuri. Ayon sa pinakabagong balita ng aming istasyon ngayong umaga, ang kasalan ng siglo ng mga pamilya Lin at Gu nagkaroon ng biglaang sunog sa lugar. Nagresulta sa pagkasugat ng mahigit 10 tao. Mga magulang ng pamilya Lin namatay sa sunog. Hi! Sino ang mag-aakala? Ang kasalan ng siglo na napakasaya. Sa huli ay naging impyerno. Buti na lang noong sinunod ko ang payo ng guro, hindi ako pumasok para makita ang seremonya. Kung hindi, ang resulta ay hindi kayang isipin. Paano nangyari ito? Ito na ang tadhana. Ang pamilya Lin ay maaaring nakaligtas sa sakuna, pero sila ay nagpumilit na hindi magbago. Sila mismo ang sumira ng kanilang pagkakataon. Mga doktor, unahin mo ako. Sasabihin ko sa inyo, ako ang chairman ng Gu Group. Kapag may nangyari sa akin, kayang-kaya ba ninyong panagutan? Anak ng pinakamayaman, huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Ang pamilya Gu ay matagal nang nagbagsak at nalinis. Ang tatay mo ay kinuha ng komite para imbestigahan. Ngayon ay parang asong walang bahay. Ay, noong una, ang pamilya Gu ay napakasaya. Pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi inaasahan. Sa huli, mula sa ulap ay bumagsak sa impyerno. Sa isang gabi ay nagbagsak. At nagresulta pa sa ganitong katatawanan. Sayang kahit ganito, sila ay hindi makaligtas sa kamatayan. Ano bang ginagawa mo sa pagmamaneho? Gusto mo bang pumatay? Pasensya na. Hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang nawalan ng preno. Nanay. Tatay. Ito. Ang mga sunod-sunod na sakuna, ang pamilya Lin. Talagang mawawasak ang pamilya Lin. Paano nangyari ito? Ang pamilya Lin ay dumaranas ng malas. Ito ay parusa ng langit. Dapat mong agarang aksyonan ito, kung hindi kahit kayo ay hindi makakatakas sa kamatayan. Matanda, magsalita ka na. Paano ito malulutas? Ang pamilya Su ay dumaranas ng malas noon. Halos mabangkarote. Pagkatapos, naghahanap sila ng isang dalubhasa para malutas ito. Pagkatapos, ang pamilya Su ay umunlad na. Pwede kayong humingi ng tulong sa pamilya Su. Ang pamilya Su. Ginoong Vergara, ang proyekto ng renewable energy na pinili mo patuloy na tumataas ang presyo ng stock. Ang pamilya Su, hindi lang lubusang nabayaran ang mga utang mas mataas pa kaysa sa pinakamagaling na panahon. Ang daang taong pundasyon ng pamilya Su. Salamat sa pagbabago ng Ginoo. Ang mas nakababata, wala akong maibigay na kapalit. Nais kong ialay ang pamilya Su. Iaalay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa inyo.
Ito ang dokumento ng paglipat ng pag-aari na ipatunay na. Pakikuha po sana. Ginoo. Hindi na kailangan ni Lolo Su. Noong una, nangako ako na tutulungan kita dahil sa sarili mong kabutihan. Ngayon, nawala na ang kapalaran ng pamilya Su. Tapos na ang dahilan. Panahon na para ako ay umalis. Ginoo, bakit ka biglang aalis? Ang buong pamilya Su iginagalang ka bilang tagapagligtas. Lolo Su, tulungan mo kami. Ipakilala mo ang taong nagligtas sa kapalaran ng pamilya Su. Kung maliligtas kami, handang magbayad kami ng anumang halaga. Ang taong sinasabi mo ay umalis na. Saan pupunta ang taong iyon? Tulungan mo kami, Lolo Su. Ang taong iyon ay ang tagapagdala ng kapalaran. Hindi siya ordinaryong tao. Kung gusto mong makita siya, kailangan ng sarili mong kabutihan. Para makita siya, Handang Gumamit ng kabutihan. ipatawag ang tagapagdala ng kapalaran. Fernando Vergara. Ikaw ang tagapagdala ng kapalaran? Ako ang nagsilbing proteksyon ng pamilya Lin. 3 taon na akong naninirahan bilang manugang ng pamilya Lin. Kung noong anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo Lin, hindi ninyo ako pinalayas at hinayaan akong mag-ayos ng unang insenso, ang masamang kapalaran ng pamilya Lin ay matagal nang nawala. Ginoong Vergara, bulag ako noon. Wala akong mata para makakita. Pakiusap, tulungan mo akong alisin ang masamang kapalaran. Iligtas mo ang buhay ko. Fernando, pasensya na, kasalanan ko ito. Hindi ko dapat ginawa sa iyo yon noon. Lalo na ang hindi pagtitiwala sa iyo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako, pakiusap, iligtas mo ang pamilya Lin. Gagawin ko ang lahat. Ang proteksyon ay binawi na, tapos na ang lahat. Wala na akong magagawa. Ang kapalaran ng pamilya Lin. Fernando, payag ako. Ipapalit ko ang mabubuting gawa ko sa buhay na ito. Pakiusap lang, iligtas mo ang pamilya Lin. Ginoong Vergara, payag din akong ipagpalit ang aking mabubuting gawa para lang sa isang pagkakataong mabuhay. Lin Yueran, walang utang na loob, hindi makapagdesisyon ng tama. Guse, mayabang at walang kabutihan, makasarili. Sa buhay ninyong ito, wala kayong kahit katiting na mabubuting gawang maipagpapalit. Wala tayong kahit katiting na kabutihan. Hindi! Ginoong Fernando, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Handa kami mag-ipon ng kabutihan agad-agad, humihingi ng pagkakataon para mabuhay. Ako si Guze. Agad-agad ang lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya Gu ay ibibigay para sa pagtatayo ng paaralan para sa publiko, bahay ampunan, agad-agad. Fernando, maaari akong magbigay para sa ospital ng buto, magbigay ng dugo, pumunta sa mga liblib na lugar para magturo. Ang natitirang buhay ko ay mag-ipon ng kabutihan. Para lang ipagpalit sa kapayapaan ng natitirang mga tao ng pamilya Lin. Naway, pagbigyan mo. Ang siklo ng karma ay may pag-asa rin kung talagang alam ninyo ang pagkakamali at nagbabago. At magiging mabuti sa buong natitirang buhay. Ang masamang kapalaran ng pamilya Lin ay maaaring pansamantalang ipagpaliban, pero kung muling gagawa ng mga dating pagkakamali, ang masamang kapalaran ay muling magsisimula agad. Sinisiguro ko, ako, Guze, sa hinaharap ay hindi magiging makasarili o mapagmataas. Ako mismo ay pupunta sa construction para magbantay. Sa pagtatayo ng paaralan, pupunta ako sa bahay ampunan para alagaan ang matatanda. Hindi na muling gagawa. Fernando, pasensya na. Noong una, hindi dapat ginawa ko sa iyo yon. Nagawa ng ganitong malaking pagkakamali. Kung ang pamilya Lin ay hindi ng api at ng hamak, hindi sana napunta sa ganitong kalagayan. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Ginoo, kung aalis ka. Ako. Gusto kong sumama sa'yo. Ako ay naglalakbay saan-saan para sa siklo ng karma ng mundo. Ang daan sa harapan ay hindi sigurado. Hindi dapat may kasama. Hindi ako natatakot. Sumusunod ako sa'yo hindi para maging pabigat. Nag-aral ako ng tradisyonal na medisina ng China. At alam ko rin ang operasyon ng negosyo. Kapag nilulutas mo ang karma, maaari akong makatulong. At sumusunod ako sa'yo hindi para umasa. Gusto kong makita mismo ang kabutihan ay may kabutihang kapalit. Gusto kong sumama sa'yo para gumawa ng mga bagay na talagang may kahulugan. Ginoo.
Isama mo ako. Ang daan sa harapan ay mahaba. Huwag magsisi.